sa pagpapatuloy po ng investigasyon ng Committee on Human Rights sa Kongreso para nga po malaman gaano kalawak, ano talaga ang totoong nangyari sa campaign against illegal drugs sa bansa nung nakaraang administrasyon under former President Duterte. At sa hearing po ay meron namang bagong lumabas na pamilya ng biktima. At gusto kong iparinig sa inyo ang kanilang kwento, paano nangyari at ano ang nangyari doon sa kanilang lugar. Especially ito yata ay sa area ng Caloocan. Ito ho, dito lang ho sa Metro Manila. Pakinggan nyo sa salaysay ng isa ho sa mga asawa ng biktima. Mother, pakinggan po natin yung nanay sa kanyang testimony. Go ahead, Amy. Asawa ko po si Michael Lee. Asawa mo. Asawa, Okay. yung nanay. Sa loob po ng maraming taon, 7 taon po, naghihintay po ako kung ano po yung follow-up investigation ng pulis para po sa kaso ng asawa ko. Wala pong nagpuntang pulis sa bahay namin kahit po kailan para sabihin na ito yung naimbestigahan sa pagkamatay ng asawa ko. Yung mga anak ko po, sinasabihan ko tuwing aalis ako kung may pumunta ba ng mga pulis at hinahanap ako para sasabihin nila kung ano na yung nangyaring investigasyon sa kaso ng papa nila. Yung mga kapitbahay ko rin po, tinatanong ko kung may naghahanap po sa akin na pulis para po kung wala ako, masabi po nila na nasa trabaho ako at pwede ko po silang balikan para malaman ko po talaga. Dahil gusto ko po talagang malaman kung sino po at bakit po talaga pinatay yung asawa ko doon sa kanto ng Langit Road sa lugar po namin. Langit Road. Bakit pinatay? Nung kasagsagan po kasi ng Tokhang noong 2016 at hanggang 2017 po, mismo po doon sa kung saan binaril yung asawa ko, marami po yung namatay doon, pinatay doon. Ng riding in tandem. Opo. Kakilala ko po yung iba, kapitbahay ko po yung Ilan iba. po ang pinatay doon sa pagkakaalam ninyo? Nasa more or less po 5 doon sa lugar po na yon. Doon Wow. sa kanto ng Langit Road. Lahat po yun ay meron sila may nasa listahan ng drug use ng kapulisan. Hindi ko po alam kung kasama sila sa watch list ng kapulisan, pero yung mga namatay po doon ay kapitbahay namin, kaya po kilala ko. Noong 2016 nga po, na may mga namatay doon sa lugar namin, mismo kami pa po ng asawa ko, yung dumadalaw, kasi kumpare po namin, kapitbahay. Ano ang trabaho ng asawa niyo? Jeepney driver po, at Okay. minsan po kung wala siyang partner po. Siya po ba ay drug user? Hindi po. In fact, nakakuha po kami ng kopya sa BADAC dahil nagbigay po ako ng salaysay sa Commission on Human Rights at nakakuha po sila ng certificate na hindi po talaga gumagamit o nagbebenta at hindi po nasasangkot yung asawa ko sa anumang kaguluhan doon sa lugar namin. Yun, Kapitan. Narinig niyo yung testimony ng asawa. Si Congressman Benny Abante po sa salita. Ikaw lang nag-imbestiga, di ba? Sino yung mga pulis na naka-enkwentro? Andito ba sila? Yan o. Well, ganito yan eh. Ang nakakaano ito, no? Lumalabas po, maliban dyan na namatay yung asawa, yung isa naman anak na minor de edad, payat daw yung pagkatao ng anak niya, parang magaling pa sa computer, hindi naman daw addict, pero pinatay din. So ngayon, parang nakakabingi na, nakakasawa na ang isyu ng paglabag sa karapatang pantao noong nakaraang gobyerno at ngayon naglalabasan. Pero kailangan ko pa rin pong ibalita ito at talakayin dahil ito po yung malinaw na pagpapatunay na talagang matindi ang paglabag sa karapatang pantao. Na puro patayan, puro biktima ng Operation Tokhang Double Barrel Campaign. At maliwanag na yan, sabi nga kanina ni Congressman Benny Abante, ng chairman ng Committee on Human Rights na nakakaapat ng hearing o 3 hearing, talagang kitang-kita na ang paglabag sa karapatang pantao. Na kahit anong tanong mo sa mga pulis, bakit ginagawa yan? Ang laging sinasabi ng laban. Ang masakit dito, kung hindi man pulis yung aktual na nakabaril, sa di umanay encounter na yan, ay may mga gumagamit daw po na yung riding in tandem
nakamotor na nakasibilyan. At ang sinasabi nitong misis, na 5 raw namatay doon sa isang lugar. Sipin mo, Langit Street pa yun, yung kantong yun. Sa langit na, mabuti ko sa langit na pupunta yung namamatay. Grabe, ano? Lagi daw riding in tandem na sibilyan na ang paniniwala niya, asset din ng pulis. Yan din ang sinasabi ni Manny Mogato, yung humarap din sa hearing na reporter, journalist ng Reuters, International Media. Ano sinabi niya? Sa kailang investigation niya, ganon. Kung hindi man pulis na naka-uniforme ang naka-enkwentro, nakakabaril sa mga di umano ay user ng drugs, ay gumagamit di umano ng sibilyan at riding in tandem. Dadaanan yung suspect, papuputukan. Ganon po nangyari. So, kaya ko ito'y tinatalakay kahit na sabihin ng iba ay nakakasawa na, pero huwag tayong magsawa, buhay po ang nawala rito. Kung totoo yung report na sa loob ng isang taon, 23 or 20,300 ang namatay, 2016 hanggang 2017, na ilang taon yan? 6 na taon, pero isang taon pa lang ganun karami. Buhay po yun na pinaghirapan ng mag-asawa at pinalaki ng mag-asawa ng kailang mga magulang. Apo, anak, asawa yung mga nagiging biktima. So malinaw na pagka human rights violation, sabi nga ng mga congressman, malinaw na may paglabag sa karapatang pantao. So anong gagawin natin? At anong pagdi-deny natin at pagdi-deny ninyo sa international community at sa mga Pilipino naghahanap ng katarungan, hindi maniniwala, talagang may paglabag sa karapatang pantao. At yun ang dahilan kung bakit ang ICC ay nag-imbestiga. Yan din ang dahilan kung bakit nagpunta sa ICC ang mga Pilipino bilang complainant, kasi dito walang nangyari. Lumawal-labas din ho dito sa mga hearing sa Kongreso, maraming insidente ng karahasan na hindi na-file ang kaso. Kung na-file man, hindi man gumagalaw. At yung iba'y na-dismiss pa raw na hindi malaman kung anong dahilan. So walang katarungan. Kasi kung namatay ang kamag-anak mo dahil sa Operation Tokhang Double Barrel, tapos madi-dismiss ang kaso, namatayan ka na nga, dismiss pa yung kaso, bakit madi-dismiss? Or naghihintay ka ng resulta ng investigasyon, wala namang investigasyon palang ginagawa dahil kasamahan nila yung nag-operate. Yun ang sinasabi ng misis . Hintay siya ng hintay hanggang ngayon ng police report, wala. So wala nag-iimbestiga. O paano mabibigyan ng hustisya? Kaya kailangan ho talaga, pasok talaga ang International Criminal Court para mag-imbestiga. Baka doon may pag-asa mabigyan ng hustisya. Sabi ni Congressman Benny Abante, kaya siya nag-imbestiga, gusto niyang ma-justify na meron tayong korte, meron tayong pagbibigay ng hustisya rito para hindi na magpunta ng ICC. Pero dito sa salaysay ng mga biktima, kitang-kita mo na walang hustisya sa Pilipinas. Walang nangyayari. So paano natin sisisihin ngayon ang mga complainant before ICC? At paano sisisihin mo ang ICC na makialam o manghimasok sa karapatang pantao na nangyayari sa ating bansa? Yun ang trabaho nila. Although hindi na tayo member. Pero nang bago tayo umalis as member ng ICC, nangyari yung 2016-2017 na pinakamarami ang naging casualties sa laban. 2019 lang naman tayo umalis ng ICC. So pasok dun sa period kung saan tayo ay member no mangyari ang di umano'y paglabag sa karapatang pantao. At ngayon, lutang na lutang, labas na labas po ang pagpapatunay na meron talagang nangyayaring ganon sa nakaraang administrasyon. So dapat managot ang pulis o kahit sino yan ho sa double barrel Tokhang operation. Na nuulit ko, hindi na maitatago, talagang mayroong paglabag sa karapatang pantao. Mayroong extrajudicial killing. At yan ang dapat mabigyan ng katarungan at liwanag at huwag nang ulitin at maulit dahil kawawa ang buhay ng mga maliliit dyan sa ganyang klaseng mga operasyon.